Walang kamag-anak. Tila yan ang mensahe sa mag-asawang kaanak daw ni Coco Rasuman na nabiktima rin naman ng mahigit 100 milyong piso sa tinatawag na investment scam. Kaya ang mag-asawa ay nag-aina ng reklamong syndicated estafa labang kay Rasuman. Nakatutok sila Laroque. Eksklusibo. Simula pa lang ng kwento ni Alexandria Sambitori, hindi na ito mapigilan ng maiyak. Halong takot at lungkot daw ang kanyang nararamdaman. Ang buo raw kasi nilang kabuhayan, pati na ang pera ng kanilang mga investor na aabot sa 120 million pesos, naglaho ng parang bula. Kwento ni Alex, Enero ng taong ito nang mag-invest daw sila kay Coco Rasuman. Malaki raw ang tiwala nila kay Coco dahil pamangkin daw ito ng asawa niya. Mula Enero, kumita raw sila sa pamumuhunan kay Rasuman. Dahil mataas ang interes na ibinibigay sa kanila, minsan daw umabot sa 150%. Kadalasan, ini-invest din nila ang kinita nila kasama ng kapital o rollover kung tawagin. Nitong July 17, nagpasok daw sila ng 35 million pesos. Sa papel na ipinakita niya sa amin, si Coco raw ang pumirma at tumanggap ng pera. July 21, 4 na milyong piso muli ang ininvest nila. Noong July 25, umabot sa 11 milyon ang kanilang ininvest. Ang mas masakit, nadamay lang daw sila at ngayon natatakot na sa kanilang buhay dahil sa mga naghahabol na investor. Naghain na ng reklamong syndicated estafa si Alex sa pamilya ni Rasuman sa Cagayan de Oro. Wala na po kami pakialam sa interes. May balik lang yung pinaghirapan namin. Hindi po kami makapagtinda dahil alam namin nasasaktan nila kami o kung hindi man, binabantaan kami, tinatakot kami. Iniwan na ng pamilya ni Alex ang bahay nila at palipat-lipat sila ngayon dahil sa banta sa buhay ng asawa niya. Hindi na rin sila nakakapagtrabaho. Pinili ni Alex na ipakita ang mukha niya para ipanawagan sa mga nag-invest din sa kanila na maging sila ay biktima ni Rasuman. Yun po ang masakit. Yung pinagkahirapan po namin mula pagninegosyo, life savings po namin yan, lahat po namin hinulog. Sabi ko nga po sa mga co-investors ng asawa ko, hindi lang kayo ang biktima, pati kami biktima. Sabi pa ni Alex na mas malaking scam ang kay Rasuman na 3 taon na raw nag-ooperate kaysa kay Manuel Amalillo ng Aman Futures Group. Si Coco Rasuman daw, ayon pa kay Alex, ay anak ng dating DPWH Undersecretary for Administration Bashir Rasuman. Ayon sa DPWH, 2010 pa raw wala sa kanila si Yusek Rasuman. Hindi po totoo yan. Alam po namin na lahat po ng pamilya yan mula sa tatay at nanay niya ay hawak po ang pera niyan hanggang sa mga anak niya. Bakit pa ihintayin niyo pa noong February 20, 2013 kung meron naman kayong iaabot? Ano, pasahin niyo na lang ba kami? Nanawagan ako sa ating Presidente Noynoy Aquino na paki-aksyonan po ang problema namin sa Marawi City. Tinawagan ng GMA News ang cellphone number ni Yusek Rasuman. May sumagot na boses lalaki pero hindi raw ito si Rasuman at di raw niya ito kilala. Pakiusap ni Alex sa gobyerno na abatan ng galit ng mga taga Mindanao lalo na ang mga naloko sa scam para maiwasan raw ang gulo. Kahapon ipinag-utos ni DILG Secretary Maroja sa PNP na bantayan ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Mindanao kaugnay ng mga naganap na investment scam doon. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.